Nilang bahay ang isa pa sa mga napawalang sala sa Visconde Massacre, si Pike Fernandez. Pipilitin daw niyang bumawi sa kanyang pamilya na 15 taon niyang hindi nakasama. Nakatutok si Michael Fahati. Hindi halos mapigilan ang tuwa ng napalayang si Hospicio Pike Fernandez sa desisyong makalaya ngayong araw. Medyo jittery nga ngayon, medyo excited kasi new faces. So, itatry ko nang mabuti na maka-adjust sa environment sa labas. Pero kahit pa nag-uumapaw ang kaligayahan, may mensahe pa rin siya kay Ginoong Lauro Visconde. Ako alam ko na masama ang loob niya dahil yung mga gusto niya mangyari, hindi mangyayari. Sana naman hindi siya magiging madamot na yung sa buhay namin naman ang Konsidera. Oo. Ang kanyang girlfriend na si Ana ang naging sandigan ni Pike habang nasa loob ng pilitan. 3 taon na ang relasyon nila. Sentensyado na noon si Pike nang sila'y magkakilala. And God has been good to us both, especially to Pike. Message sir kay ma'am. Ayan. Hope you can handle me outside. Of course. Of course. What's important is we're both, here now and we can move on from this nightmare. So, Ang ama ni Pike na isang retired Commodore at ngayon 81 years old na, natapos na rin ang mahabang paghihintay. Nakauwi na si Pike sa kanyang bahay kasama ang kanyang ama't ina. Dito muli niyang pupulutin ang naiwang buhay, 15 taon na ang nakalilipas. Alam mo, hinalagaan tayo na mabuti. Even if we were kinda, having fun, hindi natin napapansin ngayon. Ma-appreciate mo talaga na wow. Mahalaga talaga ang magulang. Oo. 26 taong gulang lamang si Pike nang mabilanggo at sa edad na 41 ngayon, makakapagsimula na raw siyang muli. 16 long years, kaya it's kinda different. And overwhelming siguro. Oo, overwhelming. Daming ano. Madami ng bago. Oo, maraming bago talaga. Isa na. Michael Fahati, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! May mga naka-line up ng projects para sa child star na si Jillian Ward sa susunod na taon. At dahil sobrang blessed, may listahan na rin si Jillian na mga re-regaluhan niya this Christmas. Makichika kay Lar Santiago. Excited si Jillian Ward dahil makakasama raw niya si Captain Barbell. Kahapon, ginanap ang story conference para sa bigating telefantasya ng GMA. Naroon si Richard Gutierrez at ang iba pang miyembro ng cast. Si Jillian, excited na magkaroon ng sarili niyang kapangyarihan. Gusto rin daw niyang makalipad. Yes, I want for my powers! Ngayon pa lang, may natatanggap ng Christmas gift si Jillian. Isa sa mga kinaaaliwan niya ay ang regalong manika ng kanyang manager. Ipinakita pa niya sa GMA News kung ano ang mga pwedeng gawin sa manika na pinangalanan niya ng Chloe. Pero may Christmas gift list din si Jillian para sa ibang tao katulad ng mga batang kapuspalan na gusto rin daw niyang magkaroon ng mga laruan. Bibili po ako ng mga ibang toys. At maging sa kanyang mommy, may Christmas gift din daw siya. Bibilan ko po siya ng dress. Dress? Bakit dress? Na maganda. Tapos may makeup siya. Ngayon pa lang, kitang-kita na ang magiging magandang takbo ng career ni Jillian sa showbiz sa 2011. Magbubukas ang taon na palabas ang una niyang pelikula, ang Si Agimat at si Enteng Kabisote, kasama sina Vic Soto at Senator Bong Revilla. Magsisimulang ipalabas sa pagbubukas ng taon ang Captain Barbell. Inihahanda na rin ni Bong ang isa pang pelikulang sila ni Jillian ang magbibida. Yung pinaplano namin na pambata din, si Jillian ng mga kasama ko. So antayin na lang natin. Ito po, gawa po tayo ulit ng pelikula na kasama ka. Thank you!
Lars Santiago, updated sa showbiz happening. At yan ang Chika Minute. Tutugla uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Sa trabaho po ng isang TV reporter, napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng kanyang cameraman. Kaya bilang pamaskong handog ng ating mga kapusong reporter, sinurpresa nila ang isang veteranong cameraman na ngayon ay hirap sa kanyang buhay at kalusugan. Yan ang tinutukan ni Lia Manyalak, JP Soriano, John Consulta, Jamie Santos, Teresa Andrada, Pia Arcangel, Sherry Ann Torres at Michael Fahatin. Mapagbiro at masayahin at kakaiba ang tikas. Yan si Boy Trinidad, mas kilala bilang Boy T ng mga kapwa taga-media. 16 na taon na siyang naging TV cameraman, veterano at haligi ng maituturing. Saksi siya sa pag-alis at pagdating ng ilang administrasyon mula kay Pangulong Ramos, Estrada at Macapagal Arroyo. Imposibleng araw na di ka nakapanood ni minsan ng mga imahe sa kasaysayan mula sa kuha ng lente ng kanyang kamera. Pero sa isang iglap, ang dating lakas ni Mang Boy T na upos na parang kandila. Bunga ng kanyang kidney problem dulot ng diabetes. Ayon sa mga doktor, pinalalaraw ng sobrang trabaho ang kanyang kondisyon kung saan karaniwan na ang malipasan ng gutom at kakulangan sa pagtulog. 2 beses sa isang linggo siyang dinadialysis. Ubos na rin ang perang nakuha niya mula sa pagre-retiro. 3 taon mula nang bitiwan ni Boy T ang kanyang kamera at trabaho, tinutukan naman namin siya ng kamera sa isang surpresang reunion. Kasabwat ang kanyang anak na si Leonie. Schedule ko nga ngayon eh. Itong anak ko, sabi niya may opening daw na. Di pa rin nawawala ang pagkakengkoy nito. Yan lang ang cameraman na puti ang buhok pero ang puso niya bata pa. Tingin ko sa kanya, Jejemon eh. Lumantad ka na. Baka ikaw yung nanalo sa loto. Dahil yan, mahilig kumaya ng loto eh. Mag-inuman ulit tayo. Sige, Lay. Lalo pa siyang nagulat nang makita si Father Robert Reyes. Promise Boy, bago magpasko, may usapan kami ni Dennis, papasama ko sa bahay mo. Ito, gusto lagi akong ikasal eh. Maliban sa mensahe ng mga kasama, buhos ang mga regalo. Tulad sa isang karikisyon na ito na ginuhit pa ni Pintados ng programa sa Kapuso Network na Art Angel. May naiabot din kaming kaunting tulong sa kanyang may bahay. Hindi siya ganun kalakihan pero galing sa puso namin. Maraming ako nagpapasalamat din sa nagawa niyong kaputihan sa asawa ko. Kahit na paano, matagal ng panahon, nalala niyo pa rin siya. Pero sa likod ng mga ngiti, bumigay rin ng luha sa kanyang mga mata. Masaya na ako sa pagbate. Kahit pa paano. Hindi pa rin nila ako nakakalimutan. Ngayon lang ako ata napaiyak eh. Araw-araw din ako nagdadasal para makahanap ng donor. Dahil namimiss ko na talaga yung trabaho ko eh. Hindi na kailangan mag-usap pa. At mula sa kanyang lente, ito ang patunay ng kanyang galing. Respeto ng kapwa mamamahayag, nasaludo sa kanyang talento. Mga ngiting nagpapaalala ng tunay na kahalagahan ng isang tao. Pag-asa at pagmamalasakit, ito ang storya ni Boy T. Para sa amin, ang tunay na diwa ng Pasko. Michael Bahati, nakatutok, 24 oras. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 11 araw na lamang at Pasko na mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez at ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.